Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang maalagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa maalagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagpakita na naman si Jesus sa kanyang mga alagad. At maraming simbolismo tayong makikita dito. At gaya ng dati, hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. Napagkamalan siya na isang ordinaryong tao lamang. Subalit may ginawa si Jesus na nagpaalala sa kanila na siya nga si Jesus. Dahil parang ganun din ang pangyayari. Wala silang nahuling isda, buong gabi silang namalakaya, wala silang nahuli. Sinabihan din sila ni Jesus noon na ihulog ang kanilang lambat. Sabi nga ni Pedro sa kanya na buong gabi silang nangisda, subalit maiilap ang mga isda. Gayunpaman sumunod pa rin sila at nakahuli nga sila ng maraming isda na halos mapunit ang kanilang lambat. Parang naulit ang pangyayaring ito. Kaya ito'y nagpabalik sa kanilang alaala tungkol kay Jesus. Si Juan ang mabilis na nakaalala, kaya ang sabi niya, "Ang Panginoon yun, He is the Lord." Umahon sila at nakasalo nila ang Panginoon dahil may nakahanda ng baga at tinapay para sila ay kumain. Umaga na noon. Nagdagdag sila ng isda para sila lahat ay makakain. Napansin niyo ba na tuwing magpapakita si Jesus sa kanyang mga alagad, hindi agad nila nakikilala. Napagkakamalan siya ng isang dati hardinero, estranghero, at dito marahil napagkamalan siya ng isang mangingisdang tulad nila. Itong mga ganitong pangyayari ay may sinasabi sa atin. Dahil ang utos niya, "Anuman ang gawin ninyo sa pinakahamak ninyong mga kapatid, iyon ay sa akin ninyo ginawa." Kaya parang sinasabi sa atin, makikita at makikilala natin si Kristo sa mga taong nakasasalamuhan natin, na makikilala natin kahit mga ordinaryong tao lang. Dito sa Ebanghelyo, ang sabi ni Pedro, "Papalaot ako, mangingisda ako." Ang tugon nila, "Sasama kami." Marahil pagkatapos ng lahat, pagkapakot, pagkamatay ni Jesus,
nagdesisyon silang babalik sa dati nilang gawain, sa dati nilang propesyon at trabaho. At dahil karamihan sa kanila ay mangingisda, yun ang kanilang babalikan. Ganito rin tayo. Marami sa atin na inspired, sumali sa mga grupo ng simbahan, nag-volunteer. Parang may nakitang liwanag na maaring magpabago sa atin. Pero karamihan, pag dumating ang hamon ng buhay, pag binangga tayo ng pagsubok, kapag hindi tayo nagtagumpay sa ating mga binabalak, natutukso tayong bumalik sa dati nating gawain. Hihinto tayo sa pagbo-volunteer. At minsan nasasabi pa natin, parang wala namang Diyos. Ito malagad ni Jesus, nagbalak na bumalik sa dating kinagawian, sa kanilang kinamyasnan. Pero sa totoo lang, kapag wala si Jesus sa kanila, wala silang mahuhuli. Walang mangyayari sa buhay nila. Kahit na super galing silang mangingisda, wala silang mahuhuli. Si Jesus na muling nabuhay, nagpakita sa kanila at ang sabi, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." Umaga na iyon, at talagang mas mahirap mahuli ang isda dahil maliwanag na. Subalit nabigla sila, punong-puno ng isda ang kanilang lambat. In fact, nahirapan sila sa paghila dahil sa rami ng kanilang huli. Doon na-realize nila, itong nag-utos sa kanila walang iba kundi si Jesus. Isa sa makikita natin sa pangyayari ito, kapag kasama natin si Jesus, walang imposible. Lahat ay magagawa. Lahat ay pwede nating matanggap. Ibig sabihin sa mga bagay na ating ginagawa, ang Diyos ay dapat nating isama. Kahit pag-aano tayo kagaling, kahit na mataas ang ating pinag-aralan, kinakailangan natin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng umasa sa sarili nating galing, sa ating sarili. Wala tayong magagawa if God is not with us. Ang isa sa nakakamangha ay parang nabilang ang kanilang nahuling isda. Ang sabi dito, 153 na malalaking isda. Ano bang kahulugan nitong 153? May iba-ibang pag-intindi sa bilang ng 153. At isa sa mga interpretations nito ay nung panahon ni Jesus, naniniwala sila na may 153 na klaseng isdang, malaking isda sa dagat. No? Ganun karami ang bilang ng iba't ibang malaking isda sa panahon ni Jesus. Ginamit itong number ng author na si Juan para sabihin sa atin, gusto ng Diyos na pag-isahin ang buong sanlinika sa Kanya. Kinabig silang lahat para pag-isahin kay Kristo na muling nabuhay. Ang sabi ng Ebanghelyo, hindi napunit ang kanilang lambat sa kabila ng napakaraming huli. Mahalaga itong simbolismo ng ating Ebanghelyo. Ang sabi ng madalubhasa sa kasulatan na itong hindi pagpunit sa lambat ng maalagad ay ang simbahan na itinayo ni Jesus. Ang lahat ay may tamang lugar para sa isa't isa. Na lahat tayo ay may kalalagyan sa simbahan. Walang itinatangi ang Diyos. Kaya ng simbahan yakapin ang lahat ng sa Kanya'y lumalapit. Kaya itong muling pangyayari ay nagpaalala sa kanilang misyon na mamalakayan ng mga tao. Manghuhuli ng tao, lalo na mga taong nakakalimot sa Diyos. At ito rin ang hamon sa atin. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, na ipakilala ang Diyos sa kanila at makilala din natin ang Diyos sa kanila. Kahit sa mga simpleng tao na ating makakasalamuha. Kaya ito sa ating oktaba ng muling Pasko ng muling pagkabuhay, tayo ay pinapaalalahanan na ang Diyos ay kasama natin. At kung ang Diyos ay kasama natin, marami tayong magagawa. Tayo ay nahamon na ipakilala si Jesus sa sanlinikha. Ang mensahe ng Ebanghelyo ngayong Biyernes.